Kahit hindi po hindi siya sumagot, di wini-waive niya yung binigay sa kanya na pagkakataon na mag-submit ng counter affidavit. Pero hindi yun ang magpiprevent sa ombudsman na hindi siya tuluyan. So ipafile ang kaso laban sa kanya, obstruction of justice. Si Alan Peter Cayetano, I think, nag-submit na ng ganyang counter affidavit. Pero si inignore, mga kababayan, nitong si Robin Padilla. Tuloy na po ninyo. Hindi po pwede yung ganyan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Senator Robin Padilla, mga kababayan, ang sabi, inignore yung summon ng ombudsman in relation doon sa kanyang pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Pare-parehas talaga sila, mga kababayan. Yan o. Sabi dito, Ombudsman, Padilla ignore summon on raps over de la Rosa escape. Naalala ninyo yung sinabi ng NBI doon sa issue ng pagbabanta ni Sara Duterte? At yung sinasabi nilang Oplan Romanov, ipinatawag, mga kababayan, si Princess Maui para linawin yung sinasabing Operation Romanov, pati si Sara. Inimbita ng National Bureau of Investigation para magbigay ng detalye sa sinabing banta sa kanyang buhay ng tawag Operation Romanov. Kaya lang sabi ni former NBI Director Jimmy Santiago at pati mga kababayan sa lumabas na pagtatanong kay NBI Director Jeremy Loto, yung Operation Romanov hindi man laban pala kay Sara. Lumabas na ang unang nagsambit ng Romanov, si Baste, na ang sabi ni dating NBI Director Jimmy Santiago, bantaan niya yon sa First Family. Ano ba? Hindi sumipot sa investigasyon ng NBI. Ganon din itong si Robin Padilla. Hindi sumipot, mga kababayan, si Robin Padilla sa summon. Inignore niya yung ombudsman. Pari-parehas ang pattern ng kanilang pag-uugali. Walang pagrespeto sa ating mga institusyon. Di ba po? Yan yung sabi kanina, mga kababayan, sa interview kay Boyeng Rimulya, Ombudsman Boyeng Rimulya. He has not responded. Hindi umano pinansin ni Senator Robin Padilla ang utos na magsumiti ng kanyang counter affidavit sa reklamong obstruction of justice ayon kay Ombudsman Boyeng Rimulya. Sa press conference ngayong Biyernes, sinabi ni Rimulya na hindi pa nagsusumite si Padilla at mas pinili umano nitong didmahin ang naturang utos na ipaliwanag ang kanyang panig. On June 23, Assistant Ombudsman Moreno Generoso asked Padilla and his fellow respondent, Senator Alan Peter Cayetano, and dismissed Senate Sergeant-at-Arms Maria O. Aplaska with a non-extendable period of 15 days in a June 3 complaint filed by Tindig Pilipinas. Kaya sabi po ni Ombudsman Rimulya, Padilla has not said anything about the cases and the summons given to him. Deadline has passed. He chooses to ignore the ombudsman. Then so be it, sabi po ni Rimulya. Well, we will decide the resolution will be done without his counter affidavit. That's his choice. Kahit hindi po hindi siya sumagot, di wini-waive niya yung binigay sa kanya na pagkakataon na mag-submit ng counter affidavit. Pero hindi yun magpiprevent sa ombudsman na hindi siya tuluyan.
So ipafile ang kaso laban sa kanya, obstruction of justice. Si Alan Peter Cayetano, I think nag-submit na ng ganyang counter affidavit. Pero si inignore, mga kababayan, nitong si Robin Padilla. Tuloy na po ninyo. Hindi po pwede yung ganyan. Di ba, mga kababayan? So, sabi ni Boying, si Cayetano nag-submit ng kanyang counter affidavit pero hindi pa daw niya nababasa. I do not micromanage the cases here. He said when asked about Cayetano's complaints. Si Aplaska naman asked for a deadline extension, which the anti-graft body was granted. Ang penalty, mga kababayan, sa obstruction of justice up to 6 years imprisonment. Sa bagay, sanay naman siyang makulong. At ang isa sa mabigat dito ay yung other than yung pagkakulong, perpetual disqualification din. Parang yung sa impeachment. Perpetual disqualification from holding any public office. So dapat tuluyan mga kababayan para hindi mamihasa ang mga katulad nitong opisyal ng gobyerno na walang pagrespeto sa ating mga institusyon. Ang feeling nila they're above the law. Manang-mana sa kanilang mga amo, mga kababayan. Masyadong entitled yung kanilang pagkatao, ang feeling nila po. Ngayon, nag-react si Robin Padilla tungkol doon sa racist statement ng China na ginawa tayong unggoy. Sabi po ni Robin Padilla, ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan ay hindi katanggap-tanggap at nararapat lamang na kondinahin, sabi po niya. Sabi dito sa report ng DCRH, nakikiisa si Senator Robin Hood Padilla sa Department of Foreign Affairs sa pagkondida sa umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated na nilalaman at editorial na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Sa inilabas na opisyal na pahayag nitong Friday, sinabi ng tanggapan ni Padilla na hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagpapahayag at pampulitikang diskurso bilang dahilan upang maliitin ang dignidad ng isang lahi o bansa. Ngayon, nag-react si Commodore Tariela. Sabi ni Commodore Tariela, ano ba ang mayroon ng China para hindi mo mapagsorry? Question ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang umano'y double standard ni Senator Robin Padilla sa mga isyong may kinalaman sa China. Ipinunto ni Tariela ang hinihikayat siya noon ni Padilla dahil sa paggamit ng karikature ni Chinese President Xi Jinping. Tila wala umanong ganitong utos ang senador. Ngayong viral ang AI-generated videos at cartoons ng isang state-run newspaper ng China kung saan inihalin tulad ang mga Filipino sa isang unggoy. Sa isang post, sinabi ni Padilla na genius creation o mano ni Tariela ang pag-escalate sa sitwasyon bilang wartime propaganda. Ang buong kasambayanang Pilipino, all of our government agencies already responded with this racist video. All the people na nakapanood ng video na ito ay galit na galit at ang ating pinakamagaling na senador na si Senator Robin Padilla ay tanggapin na lang daw nating unggoy tayong lahat. Ayon kay Padilla sa Storycon ng One Big News. Kaya yung tanong mga kababayan ni Tariela, doon sa satire, pinagsusuri mo ako, pero itong Chinese Embassy, hindi mo pinagsusuri dahil tanggap mo na unggoy tayo. Pag China po yung nagsabi, tanggap niya na unggoy tayo.
O, di ba, mga kababayan? Yan ang double standard nitong mga taong ito, mga kababayan. Iniintay nga natin kung ano yung, kung may statement na, may statement na rin si Sara Duterte. Di ba? Chiniko yung, yung page niya. Wala pa ang pinakang latest yung statement niya sa day 4 ng impeachment trial. Pero dito sa panlalait sa atin ng China, tahimik si Sara Duterte. Di ba? Tanggap din niya siguro na mga unggoy tayo. Sa ibang mga issue, ang bilis ni Sara Duterte na magpalabas ng statement. Pagdating sa China po, tahimik siya ngayon sa panlalait. Di ba? Pati yung mga pambubuli, water cannon noon. Tahimik si Sara Duterte. Hanggang ngayon, tahimik. Maglalabas siya ng mga statement pag, alimbawa, Chinese New Year. Magsasalita din siya na Chinese. Ay, nako, mga kababayan. Ito si Jay Tariela sa kanyang statement kanina. The Filipinos monkey. Kahit pa the Filipinos monkey. Kahit pa pro-China ka, kahit pa Chinador ka. Hindi daw siya papayag na tawagin siyang unggoy. Kahit pa ang inclination mo is towards the People's Republic of China, ang pagbibihis ng unggoy ng bagong Tagalog at mayroong native hat na meron tayo at pagpapakita na yung unggoy magaling kumanta ng karaoke, obviously, ang pinag-uusapan dito is yung lahi natin bilang Pilipino. So yun, mga kababayan. I will not allow the Chinese government to call me monkey, to call the Filipinos monkey. Kahit pa pro-China ka, kahit pa Chinador ka, kahit pa ang inclination mo is towards the People's Republic of China, ang pagbibihis ng unggoy ng bagong Tagalog at mayroong native hat na meron tayo at pagpapakita na yung unggoy magaling kumanta ng karaoke, obviously, ang pinag-uusapan dito is yung lahi natin bilang Pilipino. Kahit daw, halimbawa yung mga Chinador, mga pro-China na mga senador tawagin, hindi niya papayagan. Ikukundina niya kahit mga pro-China senators ang tawagin ng China bilang unggoy. Ayan po, mga kababayan, si Commodore J. Tariela. Pero si Robin, payag nang tawagin siyang unggoy. Sabi dito, tanggapin na lang daw nating unggoy tayong lahat, sabi po ni Robin Padilla.